Ito yung ginawa natin kahapon na strawberry muffin. So, kinain ko yung isa kahapon, pero hindi ko na-check yung aking blood sugar dahil nag-expired na nga yung aking CGM at ngayon lang ako nagkaroon ng blood strips na bigay ng aking doktor na brother-in-law. Siya yung aking medical doctor sa sakit natin. Anyways, kakainin ko yung last na muffin at titingnan natin kung ilan nga yung sugar na madadagdag nito. Kasi kung napanood nyo yung ginawa kong almond pancake na nilagyan natin ng moza cheddar, bali nag-add nun ay 12 mgdl or 12 units na blood sugar from our baseline, di ba? So ngayon, gusto ko lang siyang makita kung ano ba yung difference depende sa ingredients na nilalagay. So yung recipe nito, nandyan sa baba ng link, inilagay ko po para malaman nyo rin kung paano kong gawin. Experiment yung recipe. Anyways, magsimula na po tayo. So, kukuha lang ako ng pre-meal glucose natin or tinatawag din baseline. Simulan siya. So, pwede tayo mag-pick. 127. O medyo mataas yung ating sugar kasi uminom tayo ng tubig kanina. Okay, bago tayo nagising, uminom ako ng tubig. So anyways, from 127, tingnan natin after 1 hour kung ilan ang madadagdag na blood sugar. And after 2 hours, yun ang post blood sugar. Of course, match natin ng coffee. Ayan, natapos na natin. So, share natin mamaya yung results ng ating after 1 hour. So, ito na guys. Kukuha na tayo ng ating blood sugar after 1 hour. So, ito yung kinain natin, di ba? Simulan na natin magkuha. Normally, yung gamit kong CGM, between 30 to 40 minutes, makikita mo na talaga na kung magpipik na siya between that range. Pero 1 hour lang yung nakuha natin kasi may ginawa nga tayo. Okay, so, kuha tayo ng blood. Kasi 127 kanina yung pre-meal natin. Diba? Mataas siya kasi uminom tayo ng tubig. So, 121. So, 127, 121. So, bumaba siya. So, 6. So, 6 units ang binaba. So, guys, kukuha na tayo ng after 2 hours glucose natin. Pero actually, mga 10 minutes yung kulang na lang para mag 2 hours kasi nagmamadali yung asawa ko, aalis kasi kami. Kaya ayan, so mamadaliin ko na lang. Pero konti lang naman yan na minutes na lang naantayin. So, para makapagtapos tayo sa paghanda. So, check natin kasi kanina 121, diba? After 1 hour, yung baseline 127. So, bumaba siya. So, tingnan natin kung bababa pa siya. 115 na siya. So, diba, bumaba siya. Oh, so, from 127 baseline, after 1 hour, 121, then ngayon, 115. So, ibig sabihin, yung almond flour na merong mga ganyang ingredients, panoorin nyo yung paggawa ko nito, ay walang impact sa ating blood sugar. So, nagkakaroon lang siya ng impact sa blood sugar, gaya ng ginawa nating pancake with moza cheddar na may ingredients yon ng starch, kaya naging 12 units yung ating MGDL na nadagdag sa ating blood sugar. So, yung review nito guys, ilalagay ko yung link sa ibaba ng comment para panoorin nyo na lang. Okay, so follow for more guys. Thank you for watching.